May malaking ngiti ang batang si Goyong habang bitbit ang 3 piraso na isda. Kaninang umaga kasi ay pinoproblema ng lolo Isko niya kung ano ang kanilang uulamin. Kaya naman agad siyang nagtungo sa gubat upang manghuli ng isda sa batis na naroroon. Pinalad naman siya at nakahuli siya, kaya sigurado siya na matutuwa ang kanyang lolo sa dala niya. Pagkarating ni Goyong sa maliit nilang kubo ay agad niyang hinanap si Lolo Isko. Lolo? Lolo, nandito na po ako! Lolo, nasan po kayo? Lolo! Andito ako sa likod, Goyong! Ano ba yon? At kung makasigaw ka para ka nasusunugan! Agad na nagtungo si Goyong sa likod ng bahay. Naroon si Lolo Isko na abala sa pagpapaapoy sa kanilang kalan na ang gatong ay kahoy. Lolo, tignan niyo po, may 3 isda po ako nahuli. May pang-ulam na po tayo. Aba, ang tataba naman ng mga isdang yan. Tamang-tama kasi magsasaing na ako. Akala ko talaga asin ulit ang ating uulamin. Natatakot na tuloy ako na baka kapag nagtagal ay magkasakit na tayo nito sa bato. Hindi po ba sabi niyo po sa akin nun? Basta maging masipag at madiskarte lang tayo, ay may mahahanap tayong pagkain sa paligid natin. Tama, sinabi ko nga yan. Pero alam mo naman, na nabili na ni Don Facundo itong lupang kinatatayuan ng ating baryo. Kaya limitado na lamang ang mga lugar na pwede natin pagkunan ng pagkain. Mabuti nga nakapanghuli ka pa ng isda sa ilog. Sandali, nasiguro mo ba na walang tauhan ni Don Facundo ang nakakita sa'yo? O baka naman nagpaalam ka kay Don Facundo na manghuhuli ka ng isda sa ilog? Ha? Hindi po, Lolo Isko Hindi naman po ako sa ilog ng huli ng isda, kundi doon po sa batis, sa loob po ng gubat. Alam ko po kasi na hindi roon nagpupunta ang mga tauhan ni Don Facundo, kaya wala pong makakakita sa akin doon. Ano sabi mo? Pakiulit mo nga. Mahina na po bang pandinig niyo, Lolo? Kailangan ko po ba talagang ulitin? Huwag mo akong pinipiloso pong bata ka, ha? Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang, na sa batis mo yun nahuli. Totoo pong sinabi ko, Lolo Isko. Doon ko po talaga nahuli ang mga isdang to. Anak ng tinapa, hindi ba maigpit kong bilin sa'yo na huwag kang magpupunta sa batis na yun? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na binabantayan ng mga engkanto ang batis na nasa loob ng gubat? Paano kung kinuha ka nila? Sige nga, paano kung hindi ka na nakabalik dito? Teka nga, sabihin mo, ikaw ba talaga si Goyong? Baka naman pinalitan ka na ng mga engkanto. Biglang pinisil ni Lolo Isko ang muka ni Goyong na parabang nang mamasa ito ng tinapay. Aray, Lolo! Ako po ito! Ako po si Goyong! Hindi ako nakakasiguro. Sagutin mo ang tanong na ito. Kailan ang iyong kaarawan? O kita mo na, hindi ka kagad makasagot. Kasi hindi mo alam. Hindi ikaw ang apo ko. Paano naman po ako makakasagot agad? Dire-diretso po kayong magsalita. Ang birthday ko po ay August 10. Tapos ang tatay ko po ay namatay dahil sa sakit sa baga. Si nanay naman po ay umalis at sinabi na magtatrabaho po sa Maynila. Pero hindi na po nagparamdam at hindi na po bumalik dito. Ikaw naman po, Lolo, malakas po kayong humilik pag kayo natutulog. May balat po kayo sa kaliwang pisngi ng puwet nyo. Tama na. Kaarawan mo lang ang tinatanong ko. Pero ang dami mo na sinabi. Oo na, naniniwala na ako na ikaw nga si Goyong. Baka po kasi marami pa kayong itanong kaya sinabi ko na po kagad ang dapat kong sabihin. Basta. Ang dami mo rin sinabi. Magpasalamat ka at nakabalik ka pa rito, apo. O siya, sige na. Linisan mo na yung mga isdang nahuli mo at iihaw na lamang natin ang mga yan. Kumilos ka na at huwag ka nang aalis, ha? Opo, Lolo. Tumalim agad si Goyong
Sa utos sa kanya ni Lolo Isko, kumuha siya ng tubig sa balon at sa kanya sinimulang linisin ang 3 isda na nahuli niya sa batis. Naiintindihan ni Goyong ang reaksyon ni Lolo Isko nang malaman nito na nagtungo siya sa batis na nasa gubat. Sa baryo nila ay tinatawag yung mahiwagang batis dahil pinaniniwalaan na tirahan yon ng mga engkanto. Iniiwasan ng mga tao ang naturang batis dahil may hinala ang ilan na ang batis na yon ang salarin sa pagkawala ng ilang tao, lalo na ng mga bata sa kanilang baryo. Ang sabi ng matatanda, kinukuha ng mga engkanto ang mga nawawalang tao at dinadala sa mundo ng mga ito. Sa kabila ng hindi magagandang kwento tungkol sa mahiwagang batis sa gubat, ay hindi pa rin natatakot si Goyong. Ilang beses na kasi siyang pumunta roon nang walang nangyayari sa kanya na hindi maganda. Madalas siyang maligo at manghuli ng isda roon, kaya para sa kanya ay walang dahilan para matakot siya sa batis na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Simple ang buhay ni Goyong at Lolo Isko. Nagtatrabaho si Lolo Isko sa sakahan na pagmamay-ari ng mayamang tao sa kanilang baryo na si Don Facundo. Ilang taon na ang nakakalipas nang biglang dumating si Don Facundo sa kanilang lugar at nagpakita ito ng mga papeles na nagpapatunay na nabili na nito ang buong lupa ng kanilang baryo. Dahil doon ay kinailangan magtrabaho ng ilan sa kanila sa asyenda nito kapalit ang kakakarampot na sahod. Pero kahit mahirap ang buhay, ay masaya pa rin si Goyong dahil kasama niya ang kanyang mahal na lolo. Habang kumakain sila ng tanghalian, ay napahinto sa pagsubo si Goyong nang biglang nagsalita ang kanyang Lolo Isko. Oo nga pala, Goyong. May kailangan akong sabihin sa'yo. Huwag ka nang lalabas kapag madilim na, ha? Ikaw pa naman ang hilig-hilig mong maglaro ng patintero at taguan kapag gabi. Po, bakit naman po, Lolo Isko? Ngayon na lang po ako nakakapaglaro sa gabi kasi bakasyon eh. Hayaan nyo na lang po akong sulutin ang bakasyon namin. Hindi mo ba narinig ang kumakalat na balita rito sa atin, ha? Doon daw sa baryo ng San Felix ay may mga aswang na gumagala. May mga nabiktima na raw. Alam ko na po yung ginagawa nyo, Lolo eh. Gumagawa po kayo ng kwento para takutin po ko. Aba, lintik na bata ito. Hindi ako nananakot. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. O sige, sabihin na po nating totoo. Pero Lolo, malayo naman po ang San Felix dito sa atin eh. Kahit na ba kailangan pa rin natin mag-ingat kaysa magsisi tayo sa huli. Kaya makinig ka na lang sa akin. Naiintindihan mo ba, ha? Makulit na bata. Sus, di naman totoo mga aswang-aswang na yan eh. Narinig ko sinabi mo. Anong hindi totoo mga aswang? Totoo sila. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ka pa nakakakita. At huwag mo nang hintayin na makakita ka ng totoong aswang bago ka maniwala. Basta sundin mo na lang ang sinabi ko sa'yo para hindi tayo magkaroon ng... Napasimangot si Goyong sa mga sinabi ni Lolo Isko. Sumama ang loob niya dahil hilig niya talaga ang maglaro tuwing gabi. Ang bagay kasing yon ang isa sa hindi niya maaaring gawin kapag may pasok siya sa eskwelahan. At dahil sa pagbabawal ni Lolo Isko, ay hindi na rin niya yon magagawa kahit bakasyon. Nang mga sumunod na araw, ay naging usap-usapan sa baryo ni Goyong ang pagsalakay ng mga aswang sa San Felix. Kahit malayo ang baryong yon sa lugar nila, ay hindi pa rin naiwasang matakot ng mga tao. Ipinagkibit balikat lamang ni Goyong ang lahat ng yon. Para sa kanya,
ay isang gawa-gawang kwento ang aswang upang takutin ang mga batang kagaya niya. Isang tanghali, nagtungo si Goyong sa asyenda ni Don Facundo upang dalhin ang pagkain ng kanyang lolo Isko. Sa mura niyang edad ay marunong na siyang magluto ng mga simpleng putahe. Kaya kapag wala siyang pasok sa eskwelahan, ay siya ang nagluluto at nagdadala ng tanghalian ng lolo niya kapag may trabaho ito. Habang naglalakad sa loob ng asyenda, ay nagulat si Goyong nang makarinig siya ng malakas na busina sa kanyang likuran. Paglingon niya ay nanlaki ang mga mata niya dahil isang humahagibis na kotse ang tinutumbok ang kinatatayuan niya. Pakiramdam niya ay mababangga na siya, ngunit huminto ang sasakyan at halos isang dangkal na lamang ang distansya nun sa kanya. Natulala si Goyong. Nanginig ang buong katawan niya. Nabitiwan niya ang baunan na kanyang dala. Inakala niya kasi nakatapusan niya na ng mga sandaling yon. Bumaba sa kotse si Don Facundo. May galit sa mukha nito. Isa yung matangkad na lalaki na palaging naka-leather jacket kahit napakainit naman ng panahon. Hoy! Bata! Ano pa bang ginagawa mo dyan? Umalis ka nga dyan nang makadaan ako! Don Facundo? Ako nga ito, si Don Facundo. O ano? Tutulala ka na lang ba dyan? O baka gusto mong tuluyan na kita? Sa bagay, may pambayad naman ako sa pampa-ospital mo. Dadalang ko lang po ng... Naku, natapo ng pagkain ni Lolo. Wala akong pakialam sa pagkain ng lolo mo. Ang gusto ko ay umalis ka na dyan dahil sinasayang mo ang oras ko. Tila nawala si Goyong sa kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala na natapon sa lupa ang kanin at ang adobong manok na pinaghirapan niyang lutuin. Naisip niya na walang kakainin si Lolo Isko at siguradong magugutom ito. Nagulat si Goyong nang biglang hinawakan ni Don Facundo ang braso niya ng mahigpit at marahas siya nitong hinila palayo sa harapan ng kotse nito. Bingi ka ba o walang utak, ha? Ang sabi ko, umalis ka dyan! Pero yung pagkain po ng lolo ko eh. Wala akong pakialam sa pagkain ng lolo mo. Nang sandaling yon ay humahangos na dumating si Lolo Isko at kinuha nito si Goyong kay Don Facundo. Hoy, ikaw Isko! Ano mo ba ang batang ito? O ito si Goyong. Pagsabihan mo yan, ha? Sabihin mo sa kanya na kapag nandito siya sa loob ng aking asyenda, ay huwag siyang humaharang sa dinadaanan ko at huwag siyang patanga-tanga. Patawarin mo na po siya, Don Facundo. Ako na ho ang bahalang magsabi sa kanya. Naiinis na sumakay si Don Facundo sa kotse nito at nang umandar yon ay nagulungan pa ang baunan na dala ni Goyong. Lolo, yung pagkain niyo po. Hayaan mo na yan, Apo. Pero wala po kayong tanghalian. Sorry po, Lolo Isko ah. Kung naging maingat lang po sana ako, hindi po kayo mawawalan ng pagkain. Ayos lang. Makakahingi naman ako ng pagkain sa mga katrabaho ko. Ikaw, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Sinaktan ka ba ni Don Facundo, Apo? Hindi naman po. Pero muntik na niya po ako masagasaan. Diyos ko, sigurado ka bang hindi ka nasaktan? Hindi po talaga, Lolo Isko. Nagulat lang po ako kasi akala ko po mababangga na po ako ng sasakyan niya eh. Ang bilis po kasi magmaneho. Hindi na dapat talaga kita pinapupunta rito. Bakit ba hindi ko naisip na pwedeng mangyari ito? Salamat na lang sa Diyos at hindi ka nasaktan, Apo. Lolo Isko, sorry po talaga. Natapon ko po yung pagkain niyo. Huwag mo nang isipin yan, Goyong. Makakakain pa rin naman ako rito. Sige, ang mabuti pa ay umuwi ka na at hintayin mo na lang ako sa ating kubo. Sige na, Apo, mauna ka nang umuwi.
Naluluwang tumango si Goyong at saka siya naglakad palayo. Nanginginig pa rin ang buong katawan niya dahil sa labis na takot. Akala niya kasi ay talagang mababangga na siya ng kotse ni Don Facundo kanina. Noon pa man ay naririnig na niya na masama ang ugali ni Don Facundo at hindi niya akalain na mararanasan niya mismo ang kasamaan nito. Nang nakabalik na si Goyong sa kanilang kubo, ay mag-isa siyang kumain. Nasa isip niya pa rin si Lolo Isko dahil nababahala siya kung totoo na makakahingi ito ng pagkain sa mga katrabaho nito. Dahil sa nangyari kanina, ay nagkaroon na siya ng takot na bumalik sa asyenda ni Don Facundo. Grabe, ang sama pala talaga ng ugali ni Don Facundo. Akala ko'y kwento-kwento lang na masama siya. Parang kahit konting awa ay wala man lang siyang naramdaman para sa akin. Hindi bale, kapag nakatapos na ako ng pag-aaral ay magtatrabaho ko. Tapos magpapayaman ako para hindi na kami pwedeng api-apihin ng lolo ko ng kahit na sino. Ipinagpatuloy ni Goyong ang kanyang pagkain hanggang sa natapos na siya. Pagkahugas niya ng kanyang pinagkainan ay nakaramdam siya ng pagkainip. Habang nakadungaw siya sa bintana ay nakita niya ang pamingwit na nakasandal sa puno ng mangga. Ano kaya kung manghuli na lang ako uli ng isda sa batis? Oo, tama. Hindi ko na lang sasabihin kay Lolo na doon ako nakahuli ng isda kapag meron akong nahuli. Nagmamadaling lumabas si Goyong at isinarado niya ang pinto ng kanilang kubo. Kinuha niya ang pamingwit at naghukay siya sa lupa sa likod ng kanilang bahay upang maghanap ng bulate na pangpain. Nang may nakuha na siyang mga bulate ay saka siya umalis upang magtungo sa batis na nasa loob ng gubat. Nang marating ni Goyong ang batis ay nagsimula na siyang mamingwit ng mga isda. Para sa kanya ay walang dapat ikatakot sa batis na yon. Bukod sa napakalinis ng tubig doon, ay isa yung biyaya sa kanya dahil kahit ilang beses siyang nanguhuli roon ng isda, ay tila hindi nauubusan ng isda doon. Pasipol-sipol pa si Goyong nang nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang paggalaw ng makapal na halaman sa tabi ng batis. Bigla siyang napapitlag. May tao ba dyan? Sino yan? Sumagot ka! May tao ba dyan? Nang walang sumagot, ay inisip niya na baka kung anong hayop lamang yon. Itinuon niyang muli ang pansin sa panghuhuli niya ng isda. Pero makalipas ang ilang segundo, ay muling gumalaw ang halaman. Doon na naisip ni Goyong ang sinabing mga engkanto na naninirahan sa tinatawag na mahiwagang batis. Kung may engkanto nga po rito, ipasensya na po kayo. Aalis na po ako at hindi na po ako babalik dito kahit kailan. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong kukunin na sasaktan. Nagmamadaling inayos ni Goyong ang pamingwit niya. Pagtayo niya ay natigilan siya nang may narinig siyang boses ng isang lalaki na nahihirapan. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Sino yan? Tulong! Tulong! Nandito ako! Tulong! Napagtanto ni Goyong na ang boses ay nagmumula sa makapal na halaman na kanina pa gumagalaw. Kahit hindi siya sigurado kung sino ang naroon, ay lumapit pa rin siya. Napasinghap si Goyong nang makita niya sa likod ng makapal na halaman ang isang lalaki na nakahandusay sa lupa. Bakas sa mukha nito ang hirap, pero wala naman siyang nakitang sugat mula dito. Hala, ano nangyari sa'yo, Manong? Anong ginagawa mo dyan? Hindi ko rin alam eh.
Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Tulungan mo ako, bata. Nangihina ang katawan ko. Ibinaba ni Goyong ang hawak niyang pamingwit at tinulungan niya ang lalaki hanggang sa makaupo ito sa lupa. Naawa si Goyong sa lalaki dahil namumutla ito at tila hindi nito alam ang nangyayari. Manong, ano po bang nararamdaman nyo? Nagugutom po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Hindi ko alam eh. Basta, nangihina ako at sobrang sakit ng ulo ko. Ang mabuti pa po siguro, umuwi na po kayo sa bahay nyo. Saan po ba kayo nakatira, Manong? Ako? Saan nakatira? Opo, alangan naman po na ako. Kayo po yung tinatanong ko. Teka, saan ba ako nakatira? Hindi ko alam eh. Hindi ko matandaan. Wala akong maalala. Bakit wala akong maalala? Ano bang nangyayari? Naku, baka nga po gutom kayo. Kaya wala po kayong maalala. Ganyan din po ako minsan kapag nagugutom eh. Hindi po ako makapag-isip ng maayos. Wala talaga akong maalala na kahit na ano. Hindi ko alam kung tagasan ako, kung sino ako. At kung bakit ako nandito sa lugar na to. Kawawa naman po pala kayo. Teka, ang mabuti pa po, sumama na lang po kayo sa bahay namin. May pagkain po ron kaya tsak na makakakain po kayo. Kaya niyo po bang tumayo, Manong? Hindi nagsalita ang lalaki at sinubukan nitong tumayo. Muntik pa itong mabuwal pero agad nitong naituon ang mga paa nito. Nang humakbang ang lalaki ay tila hirap na hirap ito. Inalalayan ni Goyong ang lalaki dahil pakiramdam niya anumang sandali ay matutumba ito. Matagal bago nakarating sina Goyong at ang lalaki sa bahay ni Goyong dahil sa mabagal na paglalakad ng lalaki. Pinaupo niya ito at pinakain niya rito ang natirang kanin at ulam. Binigyan din niya ito ng isang baso ng tubig. Mabilis na kumain ang lalaki, kaya napagtanto ni Goyong na talagang gutom ito. Habang pinapanood ni Goyong ang kumakain na lalaki, ay naisipan niya na magtanong. Manong, ano po pala ang pangalan nyo? Ako po pala si Goyong. Aldrin. Ako si Aldrin. Yun! Natandaan nyo na po ang pangalan nyo. Ayos! Tama ka. Natatandaan ko nga ang pangalan ko. Pero bukod doon, ay wala na akong maalala. Huwag po kayong mag-alala, Manong. Sigurado ako na kapag nabusog ka na at nakabawi ka na ng lakas, ay babalik na po ang mga alaala nyo. Hindi na nagsalita si Aldrin at tuloy-tuloy lang ang pagsubo nito ng pagkain na para bang ilang araw itong hindi kumain. Matapos nitong kumain, ay kinuha na ni Goyong ang pinagkainan nito para hugasan. Nang matapos si Goyong, ay nakita niya si Aldrin na nakahiga sa mahabang upuan na gawa sa kawayan sa kanilang sala. Hindi niya inasahan na sa maikling minuto ay agad yung makakatulog. Kawawa ka naman, Kuya Aldrin. Mukhang pagod na pagod ka. Pero siguro naman ay magigising ka na bago pa dumating si Lolo Isko. Kasi mapapagalitan niya ako kapag nalaman niya na nagpapasok ako rito sa bahay namin nang hindi ko kilala. Hinayaan lang muna ni Goyong si Aldrin na matulog dahil alam niya na kailangan nitong magpahinga. Lumabas muna siya upang makipaglaro sa mga bata sa kanilang baryo. Makalipas ang ilang oras na paglalaro sa labas, ay nagdesisyon na si Goyong na umuwi. Pagpasok niya sa kanilang kubo, ay wala na roon si Aldrin. Tinignan niya ito sa likod ng bahay, pero wala rin ito roon. Buti na lang at umalis na si Kuya Aldrin bago pa dumating si Lolo Isko. Panigurado mapapagalitan ako ni Lolo Isko kapag inabutan niya rito si Kuya Aldrin. Nagsimulan ng magsaing si Goyong
dahil alam niya na anumang sandali ay darating na ang kanyang lolo Isko. Sakto, naluto na ang sinaing nang dumating nga ang matanda. Ay nako, nakakapagod ang araw na ito. Ang daming pinagawa sa amin ni Don Facundo. Lolo Isko, totoo po pala yung mga sinasabi ng mga tao tungkol kay Don Facundo, no? Masama po pala talaga ang ugali ng matandang yun. Napatunayan ko po yun sa ginawa niya sa akin kanina. Kahit sa batang kagaya ko, ay pumapatol po siya. Ganun talaga ang ugali ni Don Facundo, apo. Pero marahil ay dahil yun sa wala siyang kasama sa buhay. Wala siyang pamilya na kasama sa kanyang mansyon. Kaya palaging mainit ang ulo niya. Kaya sa susunod, kapag nakita mo siya sa asyenda, ay ikaw na lang ang umiwas sa kanya. Sa nangyari po kanina ay parang ayoko po munang magpunta roon. Wala namang problema kasi pwede naman na magdala na kagad ako ng baon bago ako pumasok. Ay oo nga pala. Kumusta ka habang wala ako rito? Hindi agad nakasagot si Goyong sa tanong na yun ni Lolo Isko dahil naalala niya si Aldrin. Pero napagtanto niya na hindi niya na kailangan pang ipaalam sa lolo niya ang tungkol sa binatang estranghero dahil umalis na ito. O bakit hindi ka makasagot? May nangyari ba rito habang wala ako, ha? Wala naman po, Lolo. Wala pong nangyari habang wala po kayo. Pagkatapos ko pong kumain kanina, ay nakipaglaro lang po ako dyan sa labas. Kala ko meron na eh. Mabuti naman kung ganun. Oo nga pala. Bumili ako ng sardinas. Igisa mo na lang yon para may ulam tayo. Kinuha na ni Goyong ang isang lata ng sardinas na dala ni Lolo Isko upang lutuin yon. Habang abala siya sa pagluluto, ay hindi niya naiwasang isipin kung saan nagpunta si Aldrin, ni hindi man lang yun nagpaalam sa kanya. Ipinagdasal na lamang niya na sana ay bumalik na ang alaala nito at nakabalik na ito sa kung saan man ito nakatira. Habang kumakain ng gabing yon, sina Goyong at Lolo Isko ay tahimik lamang sila. Sa gitna ng kanilang hapunan ay parehas silang natigilan nang biglang pumasok si Aldrin. Maging si Aldrin ay natigilan nang makita si Lolo Isko. Agad na tumayo si Lolo Isko at kinuha ang itak. Sino kang damuho ka? Ano kailangan mo rito? Lolo, sandali lang po. Huwag niyo po siyang itakin. Kilala ko po siya. Ano? Paano mo makikilala ang lalaking yan? Eh hindi ko nga yan kilala. Ako po si Aldrin. Tinulungan po ako kanina ni Goyong. Nakita niya po kasi ako kanina sa batis na nasa loob po ng gubat. Anak ng patay na. Nabuking na ako. At talagang nagpunta ka pa rin sa batis. Kahit sinabi kong wag ka na raw magpupunta. Pasensya na po kayo, Lolo Isko. Nainip po kasi ako kanina kaya naisipan ko pong manghuli ng isda doon. Tapos, saka ko po nakita si Kuya Aldrin. Nangihina po siya kaya dinala ko po siya rito kanina sa bahay natin. Pinakain ko po siya tapos bigla na lang po siyang nawala. Akala ko po umalis na talaga siya kaya nagtataka nga po ako kung bakit nandito po siya ulit. Patawad, Goyong, kung umalis ako kanina nang hindi nagpaalam sa'yo. Magulo pa rin kasi ang utak ko. Lumabas ako at naglakad-lakad sa pag-asang meron akong maaalala. Pero kahit saan ako magpunta, ay wala talaga akong matandaan kung sino ba talaga ako. Sandali nga. Naguguluhan lalo ako sa mga sinasabi niyo eh. Goyong, nagpatuloy ka ng taong hindi mo kilala sa bahay natin. Hindi ka ba nag-iisip na bata ka? Paano kung masamang tao pala yan? Naawa po kasi ako sa kanya, Lolo Pangalan lang po niyang natatandaan niya. Hindi niya po alam kung saan po siya nakatira. Saka sa tingin ko po mabuting tao naman po si Kuya Aldrin At paano ka nakakasigurong mabuting tao nga siya? Kanina mo lang naman siya nakilala. Huwag po kayo mag-alala, Lolo Isko. Kahit pangalan ko lang po ang natatandaan ko, ay sigurado po ako na hindi ako masamang tao. Bumalik po ako rito dahil kailangan ko po ng matutuluyan habang hindi pa po bumabalik ang aking alaala. Hindi, ayoko.
Hindi pa upahan ang aming bahay para dito ka tumira. Sige na, makakaalis ka na. Kung di ka aalis, tatagayin talaga kita. Lolo, wag naman pong ganyan. Tumahimik ka. Hindi pa ako tapos sa'yo. Sige na, umalis ka ng lalaki ka. Hindi bukas ang pinto ng bahay ko sa'yo. Walang nagawa si Aldrin, kundi ang lumabas ng bahay. Agad namang isinarado ni Lolo Isko ang pinto at saka ito humarap kay Goyong. Natakot si Goyong dahil masama ang tingin ng lolo niya sa kanya. Pambihira ka. Hindi ko inakala na magagawa mo ito sa akin, Goyong. Una, nagsinungaling ka. Pangalawa, nagpunta ka sa mahiwagang batis. At pangatlo, nagpapasok ka sa bahay natin ng taong hindi mo kilala. Sa loob ng isang araw, ay napakarami mong nagawang kasalanan. Lolo, naawa lang po talaga ako sa kanya eh. Sorry po. Puro ka na lang, sorry. Paano kung nagpanggap lang yon na wala siyang naaalala, tapos may masama pala siyang balak sa atin? Sa susunod, bago ka gumawa ng mga ganyang desisyon, ay magtanong ka muna sa akin. Naiintindihan mo ba? Sagot! Opo, naiintindihan ko po, Lolo Isko. Hala, sige. Bumalik ka na sa lamesa at tapusin mo na ang pagkain mo. Nawalan na ako ng ganang kumain dahil sa iyong bata ka. Napayuko si Goyong habang umuupo sa upuan na nasa kanilang hapagkainan. Natakot siya sa pagsigaw ni Lolo Isko sa kanya, ngunit mas lamang ang awa na naramdaman niya para kay Aldrin. Lalo na nang nakita niya kanina ang mukha nito nang palayasin ito ni Lolo Isko. Baka sa mukha ni Aldrin ang pagkalito at takot dahil hindi nito alam kung saan ito pupunta. Hiniling na lang ni Goyong na sana ay may ibang tao na kukupkup kay Aldrin o hindi naman kaya ay tuluyan ng bumalik ang nawala nitong mga alaala. Bago matulog ng gabing yon, ay muling pinagsabihan ni Lolo Isko si Goyong. Walang ibang ginawa si Goyong kundi ang tumango na lamang upang hindi na magalit pa ang lolo niya sa kanya. Nangako rin siya rito na hindi niya na kailanman uulitin ang mga pagkakamaling nagawa niya sa araw na yon. Kinabukasan, pagsapit ng umaga, ay nagising na si Goyong. Bumangon siya mula sa papag at pagkalabas niya ng kanilang kubo ay nagulat siya nang nakita niya si Lolo Isko. Nakausap si Aldrin sa ilalim ng puno ng mangga. Nagkakape ang dalawa at base sa itsura ng mga yon ay tila hindi nagalit si Lolo Isko kay Aldrin. Kinusot pa ni Goyong ang mga mata niya dahil baka namamalikmata lamang siya. Hanggang sa nakita siya ni Lolo Isko at kumaway ito sa kanya. Oh, gising ka na pala, Goyong. Sige na, kumain ka na at nauna na kami ni Aldrin. Nagtatakan lumapit si Goyong kina Lolo Isko at Aldrin. Totoo po ba itong nakikita ko? Magkausap po kayong dalawa? Oo, pansamantala, habang hindi pa bumabalik ang alaala ni Aldrin, ay dito na muna siya sa bahay natin. Kaninang madaling araw kasi ay nagising ako at nakita ko tong si Aldrin na natutulog habang namamaluktot sa lamig dito sa labas. Naawa naman ako sa kanya, kaya pinapasok ko na. Nakapagkwentuhan na rin kami. At tama ka nga, Goyong. Wala siyang maalala. Tanging pangalan lang niya ang naaalala niya. Nakakaawang talaga. Sabi ko naman po sa inyo, Lolo eh. Hindi nagsisinungaling si Kuya Aldrin. Ay pasensya na. Nabigla lang talaga ako gabi. Kasi kahit sino naman ay mapapadampot ng itak kapag may pumasok sa bahay nila na hindi kilala, hindi ba? Maraming salamat po talaga, Lolo Isko. Salamat kasi bumayag ka nang dito muna ako sa bahay niyo pansamantala. At salamat din sa'yo, Goyong, ha? Kasi ikaw ang unang tumulong sa akin. Walang anuman po yun, Kuya Aldrin. Masaya po ako na may bago na kaming kasama rito sa bahay.
Medyo nagsasawa na po kasi ako sa mukha ni Lolo eh. Ay, biro lang po Lolo ah. Baka magalit ka na naman po sa akin eh. Pagpasensyahan mo na yung apo ko. At kung minsan kung ano-ano ang sinasabi niyan, parang may saltik. Oo nga pala, maya-maya ay magtutungo kami ni Aldrin kay Kapitan para magpatulong na mahanap ang pamilya ni Aldrin. Sa tingin ko mas madaling babalik ang alaala niya kung naroon siya sa lugar kung saan talaga siya nakatira. Pero kinakabahan po ako, Lolo Isko. Paano kung hindi ko po pala gusto ang lugar na yon kung saan ako nanggaling? Paano kung tumakas pala ako ron dahil hindi ako ligtas doon? Huwag kang mag-alala dahil kung sakali na maibalik ka na namin sa pamilya mo at maalala mo na hindi ka ron ligtas, ay pwede kang bumalik dito anumang oras. Bukas ang pinto ng bahay namin para sa'yo. Naku, maraming salamat po talaga, Lolo Isko. Napakaswerte ko dahil kayo po ang kumupkup sa akin. Napangiti si Goyong. Masaya siya na sa wakas ay pumayag na si Lolo Isko na manirahan sa bahay nila si Aldrin. Hindi niya maintindihan, pero kahit kakakilala pa lamang niya sa binata, ay magaan na ang loob niya rito. Ramdam niya na hindi ito masamang tao at wala silang pagsisisihan na tinulungan nila ito. Maya-maya pa ay umalis na sina Lolo Isko at Aldrin para magtungo sa bahay ng kapitan sa baryong yon. Habang mag-isa si Goyong ay kumilos na siya para magwalis sa kanilang bakuran. Hindi nagtagal ay bumalik na si Aldrin, ngunit hindi na nito kasama si Lolo Isko. Ayon kay Aldrin ay dumiretso na si Lolo Isko sa trabaho nito. Kuya, kapag may kailangan ka magsabi ka lang sa akin ha. Huwag kang mahihiya. Imposible naman yata na hindi ako mahiya sa inyo ni Lolo Isko kasi napakabuti niyo sa akin. Saka para tulungan ng hindi niyo kilala na kagaya ko ay napakalaking bagay na para sa akin. Mukhang mabait ka naman kasi kuya Kaya sigurado ko na tama na tinulungan ka namin. Maraming salamat talaga, Goyong ha. Napakabata mo pa, pero marunong ka nang tumulong sa kapwa mo. Kay lolo ko po kasi yung natutunan Ang sabi po niya, kahit mahirap lang po kami, ay tumulong pa rin kami sa mga nangangailangan sa paraan po na kaya namin. Pero kuya, talaga bang wala ka pang naaalala na kahit na ano? Nakasama ang palad, Goyong. Wala pa rin. Tanging ang pangalan ko lamang ang naaalala ko. Bukod dun, wala na. Hindi ko nga alam kung meron akong pamilya na naghahanap sa akin Siguro naman kuya ay may pamilya ka pa. Malay mo, hinahanap ka na nila ngayon. Paniguradong nag-aalala na sila sa'yo. Sana nga, Goyong. Sana nga. Simula ng araw na yon ay kasama ng nanirahan ni na Goyong si Aldrin sa maliit nilang kubo. Hindi ito naging pabigat at palagi itong tumutulong kay Goyong sa mga gawaing bahay. Kahit na pinipigilan niya itong gawin yon, mas naging malapit din sila sa isa't isa dahil madalas silang magkausap. Habang ang mga kapitbahay ni na Goyong ay nagtaka nang makita si Aldrin, sinabi na lang ni Lolo Isko sa mga nagtatanong na si Aldrin ay pamangkin nito na galing sa syudad. Mas naging masaya si Goyong sa pagdating ni Aldrin sa buhay nila. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng mas nakatatandang kapatid sa katauhan nito. Napatunayan din ni Aldrin sa kanila na isa itong mabuting tao dahil sa mga ipinakita nito sa kanila sa araw-araw. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Goyong sa tabi ni Lolo Isko sa papag, ay sabay silang nagising nang marinig nila ang malakas na pagsigaw ni Aldrin. Agad na tumayo si Lolo Isko upang sindihan ang gasera. Nakita nila si Aldrin na natutulog sa mahabang upuan habang umuungol. Tagaktak ang pawis nito sa muka. Lolo, ano po nangyayari kay Kuya Aldrin? Mukhang binabangungot siya.
Kailangan natin siyang gisingin. Agad na nilapitan ni Lolo Isko si Aldrin at makailang beses nitong tinapik sa pisngi ang binata bago yun nagising. Baka sa mukha ni Aldrin ang takot. Lolo Isko, pasensya ka na kung ginising kita, Aldrin. Abay mo kang binabangungot ka. Salamat po't ginising niyo ako. Pakiramdam ko kasi ay gising na ako kanina pa, pero hindi ko magawang ibukas ang aking mga mata. Parang may kung anong mabigat na nakapatong sa dibdib ko, kaya hindi ako nakahinga ng maayos. Bangungot nga yung nangyari sa'yo. Kumusta lang pakiramdam mo ngayon? Parang hindi pa rin po ako makahinga ng maayos eh. Ngayong madali ka, ikuha mo ng tubig ang Kuya Aldrin mo. Agad na tumalima si Goyong sa utos ng kanyang lolo. Nang bumalik siya na dala ang tubig, ay nagkikwento na si Aldrin sa kung ano ang napanaginipan nito. Inabot na niya sa binata ang isang baso ng tubig. Kakaiba po ang napanaginipan ko. Nakita ko po na hinahabol ako ng mga nakakatakot na nilalang. Matutulis po ang mga kuko nila at ganun din po ang kanilang mga ngipin. Para silang mga nilalang na nanggaling po sa impyerno. Sumisigaw sila. Sinasabi nila na kailangan nila akong patayin. Wala akong ginawa kundi ang tumakbo ng tumakbo. Kala ko po'y totoo na. Aswang. Mga aswang ang nilalang na tinutukoy mo. Po? Aswang? Oo. Sila ay mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Doon sila kumukuha ng lakas. Hindi kaya konektado ang mga aswang sa nakaraan mo? Wala ka pa rin bang naaalala kahit na konti? Wala pa rin po eh. Pero kung totoo po ang sinabi nyo, ano po kayang koneksyon ng mga aswang sa buhay ko? Yan ang hindi pa natin alam. Malalaman lang natin yan kapag bumalik na ang mga alaala mo. Pero sa ngayon, ay huwag mong puwersahin ng iyong sarili, Aldrin. Hayaan mong kusa mong maalala ang lahat dahil baka makasama sa utak mo kung masyado mong pipilitin. Sige na, bumalik na tayo sa pagtulog. Magdasal ka muna bago ka ulit matulog, Aldrin. Maraang tumango si Aldrin bilang tugon sa sinabi sa kanya ni Lolo Isko. May awang humaplos sa puso ng batang si Goyong habang nakatingin siya kay Aldrin. Dahil bakas sa mukha nito ang labis na pagkabahala at pagkalito. Ramdam niya na nais na ni Aldrin na bumalik ang alaala nito, pero tila sa panahon na yon ay malabo pa yung mangyari. Sa mga sumunod na araw ay kapansin-pansin ang pananahimik ni Aldrin. Madalas itong makita ni Goyong na mag-isa habang nakatingin sa malayo. Halatang malalim ang iniisip nito. Hinayaan lang ni Goyong si Aldrin at kapag lumalapit ito para makipag-usap ay saka lang niya ito kinakausap. Isang hapon, dumating si Lolo Isko sa bahay habang binabantayan ni Goyong ang sinaing. Nakauwi na po pala kayo, Lolo. Malapit na po maluto itong kanin. Ano po palang ulam natin mamayang hapunan, Lo? Bumili ako ng 2 tali ng pechay. Hindi ba? Mayroon pa tayong 1 lata ng sardinas dyan. Igigisa na lamang natin yon. Oo nga pala. Hindi ko yata nakikita si Aldrin. Nasaan siya po? Umalis po siya eh. Ang sabi po niya magtutungo daw po siya sa Maywagang Batis kung saan ko po siya nakita. Ano? Bakit mo siya inayaang magpunta roon? Hindi ba ang sabi ko ay may mga engkanto sa batis na yon? Bakit hindi mo siya pinigilan? Pinigilan ko naman po siya, Lo. Pero masyado po siyang mapilit eh. Ang sabi po ni Kuya Aldrin, baka kailangan niya pong pumunta sa lugar kung saan ko siya nakita at baka may makita po siya roong bagay na magpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. At talagang ganitong oras pa niya naisipang magtungo roon. Malapit nang mag-alas 6 ng gabi. Kapag ganong oras, mas aktibo ang mga engkanto. Baka kung anong mangyari sa kanya roon. Ang mabuti pa, ay sunduin mo si Aldrin sa Maywagang Batis. Bilisan mo, Apo. Po, pero paano po itong sirain ko? Ako nang bahala dyan. Sige na, sunduin mo na si Aldrin. Opo, Lolo.
Nagmamadaling tumakbo si Goyong papunta sa gubat. Hindi niya alam pero bigla siyang kinabahan. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa mahiwagang batis sa gitnang gubat. Naabutan niya si Aldrin na nakatayo sa gilid ng batis habang nakatingin sa tubig. Napalingon si Aldrin nang tawagin ito ni Goyong. Malalaki ang mga hakbang na nilapitan ni Goyong si Aldrin. Anong ginagawa mo rito, Goyong? Sorry kuya. Nasabi ko po kasi kay Lolo na nagpunta ka rito eh. Ang sabi po niya ay umuwi ka na raw po kasi baka kung anong mangyari po sa inyo dito. Sige, umuwi na tayo. Matapos yun, ay naglakad na ang dalawa pabalik sa bahay. Mabagal ang paglalakad ni Aldrin, kaya sinabayan lang ito ni Goyong. Napansin niya na malalim ang iniisip ng binata. Kuya, kumusta pala ang pagpunta mo sa Mahiwagang Batis? May naalala ka na po ba? Sa kasamaang palad, wala pa rin, Goyong. Pinilit ko pero hindi ko talaga maalala kung bakit ako napunta sa batis na yon. Butit wala kayong nakitang engkanto, Kuya Aldrin. Wala naman. Pero kakaiba ang pakiramdam ko kapag naroon ako sa lugar na yon. Parang buhay yung batis. Parang may kakaiba talaga sa lugar na yon. Pinapaniwalaan po kasi na meron daw pong mga engkantong nakatira sa batis na yon para pong tagapagbantay. Kaya pinagbabawalan ako ni Lolo na magpunta po roon. Pero para po sa akin, wala pong dapat ikatakot sa batis na yon. Ilang beses na nga po ako nagpunta ron para manghuli ng isda, pero wala naman pong nangyayaring masama sa akin. Pero mas mabuti pa rin kung makikinig ka na lamang sa lolo mo, dahil ang kabutihan mo lang ang iniisip niya. Mahal na mahal ka niya, kaya ayaw niya na mapapahama ka. Alam ko naman po yung kuya eh, pero masyado kasing nag-aalala si Lolo sa akin. Paano ako matututo sa buhay kung hindi niya ako hinahayaan na gawin ng mga bagay-bagay, di ba? Saka, kaya ko naman ang sarili ko eh. Kung sakaling may hindi magandang mangyari, sigurado ako na kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Masyado ka matapang, Goyong ah. Maganda yan. Pero hindi sa batang kagaya mo. Hayaan mo na lang muna na gabayan ka ni Lolo Isko. Matanda na siya, Goyong, at marami na siyang pinagdaanan. Kaya alam niya na ang mga maaaring resulta ng isang bagay. Kasi maaaring nangyari na yun sa kanya. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad hanggang sa nakauwi na sila. Naabutan nila si Lolo Isko na nagluluto ng kanilang ulam. Lolo, kasama ko na po si Kuya Aldrin. Okay naman po siya. Wala pong engkantong nagpakita sa kanya sa Mahiwagang Batis. Ay, salamat naman sa Diyos at ligtas kayong nakabalik. Aldrin iyo, alam ko na gusto mong bumalik ang alaala mo. Pero hindi ligtas na magtungo ka sa Mahiwagang Batis na naroon sa gubat. Dahil po ba sa mga engkanto, Lolo Isko? Mukhang nasabi na pala sa ni Goyong. Oo, dahil sa mga engkanto na nakatira sa batis na yon. Masyadong delikado kung babalik ka roon, lalo na ang ganitong oras, kung kailan mas aktibo ang mga engkanto at kung ano-anong lamang lupa. Masyado mo naman pong tinatakot si Kuya Aldrin, Lolo Isko eh. Baka isipin niya po na hindi po ligtas sa lugar natin. Hindi ko sinabing hindi ligtas itong lugar natin. Doon lang sa Mahiwagang Batis na yon. Doon lang tayo dapat na mag-ingat. Pasensya ka na, Lolo Isko. Alam kong nag-alala lang po kayo sa akin. Pero naisip ko po kasi na baka may maalala ako kahit konti kung babalik po ako sa lugar kung saan ako natagpuan ni Goyong. Naiintindihan kita, pero mas makabubuti kung ang kaligtasan mo ang una mong iisipin. Gaya ng sinabi ko, sigurado ko na babalik din ang alaala mo sa takdang panahon. Tumango na lamang si Aldrin kay Lolo Isko, habang si Goyong ay hindi pa rin maintindihan kung bakit kinatatakutan sa lugar nila ang Mahiwagang Batis sa gubat. Siya kasi ang makapagpapatunay na wala naman dapat ikatakot sa lugar na yon, dahil kahit isang engkanto ay wala siyang nakita roon sa kabila ng napakaraming beses niya nang pumunta roon.
Kinabukasan ng umaga, nabulabog ang lahat dahil sa balitang may natagpo ang bangkay ng isang lalaki sa bukana ng gubat. Halos lahat ng mga tao ay nagpunta ron. Maging si Lolo Isko ay tumakbo para makiusyoso. Si Goyong naman ay hindi alam kung dapat ba siyang sumunod o hindi. Teka, bakit parang nagkakagulo ang mga tao sa labas? Ano ba nangyayari? Kuya Aldrin, may nakita raw po na patay sa bukana ng gubat. Patay na ano? Eh di tao po. Hindi naman po sila magkakagulo ng ganyan kung hindi bangkay ng tao ang naroon. Gusto niyo po bang makita, kuya? Nandun nga po si Lolo eh. Oo, gusto kong makita. Sige, tara na kuya. Anong tara? Hindi ka sasama sa akin, dito ka lang. Masyado ka pang bata para makakita ka ng ganun. Ano ba yan? Akala ko naman ipapayagan mo ko. Sige na kuya, umalis ka na. Goyong, huwag kang aalis dito ha. Mapapagalitan ka ni Lolo Isko kapag sumunod ka roon. Alam ko kuya, promise. Dito lang talaga ako. Nagmamadaling umalis si Aldrin, habang si Goyong ay sinundan na lang ng tingin ang papalayong binata. Grabe, ang hirap talagang maging bata. Ang daming bawal. Pero hindi ako papayag na mahuli ako sa balita. Kailangan kong makita yung patay. Hinintay ni Goyong na makalayo si Aldrin bago siya sumunod dito. Maya-maya ay natanaw na niya ang mga taong nagkakagulo sa may bukana ng gubat. Nagkukumpulan ang mga yon. Hinawi ni Goyong ang mga tao at nang nakita niya ang bangkay ay halos masuka siya sa itsura nun. Wakwak ang tiyan ng lalaki at naliligo yun sa sariling dugo. Nagkalat din ang mga lamang loob nito. Dilat na dilat ang mga mata ng lalaki na para bang pinahirapan muna yon ng gusto bago tuluyang pinatay. Agad na nagtago si Goyong nang nakita niya si Lolo Isko at Aldrin na magkatabi. Bago pa siya makita ng mga yon ay bumalik na siya sa kanilang kubo. Uminom siya ng tubig dahil tila sumikip ang dibdib niya nang makita niya ang bangkay ng lalaki. Grabe, hey, dapat pala hindi na ako nagpunta ron. Nakakakilabot, nakakadiri. Hindi nagtagal ay dumating na rin sina Lolo Isko at Aldrin. Naupo ang dalawa sa labas ng bahay. Nang lapitan ni Goyong ang dalawa ay nakatulala si Aldrin na para bang may malalim itong iniisip. Sigurado akong aswang ang pumatay sa lalaking yun. Paano mo nasabi yan, Aldrin? Hindi ko po alam. Pero tila pamilyar sa akin ang paraan ng pagpatay sa lalaki na yun. Parang nakita ko na po ang ganun tagpo. Pero hindi ko maalala kung saan at kailan. Ewan ko. Parang may naalala ko nang nakita ko yung bangkay. Pero hindi ko matukoy kung ano yung naalala ko. Napakagulo. Mabuti pang ipahinga mo lang ang utak mo. Huwag mo masyadong pilitin na makaalala dahil baka makasama pa yan sa iyo. Hindi kaya naging biktima ka ng aswang, Kuya Aldrin? Tapos, kaya ka naroon sa Mahiwagang Batis ay dahil hinabol ka ng mga aswang. Hindi ba na naginip ka dati na hinahabol ka ng mga aswang? Baka sa Mahiwagang Batis ka nawalan ng malay habang hinahabol ka nila. Tila imposible ang sinabi mo, Apo. Hindi ba't walang sugat si Aldrin nang nakita mo? Malamang kung inatake siya ng mga aswang, ay may sugat sana siya kahit isa. Tama ka, Lolo. Ngunit maaaring tama din si Goyong. May posibilidad din na ganun nga nangyari sa akin. Natahimik silang tatlo at nahulog sila sa malalim na pag-iisip. Pakiramdam ni Goyong ay malapit nang bumalik ang mga nawalang alaala ni Aldrin at may kutob siya na may malaki itong koneksyon sa mga aswang. Nang dahil sa natagpo ang bangkay, ay unti-unti nang naniwala si Goyong na totoong may aswang nga. Lalo na't simula noon ay mas lalong tumindi ang takot ng mga tao sa baryo nila na baka madagdagan ang magiging biktima ng mga aswang. Isang gabi, magkakasalo sila sa hapunan.
ay nagpaalala si Lolo Isko. Goyong, siguro naman ay hindi ka nalalabas ng bahay kapag madilim na. Mas makabubuti na kapag lumubog na ang araw, ay dito na lang tayo sa loob ng ating tahanan. Hindi na po talaga ako lalabas. Baka magaya po ako rin sa lalaking natagpuan sa bukana ng gubat eh. Pero Lo, sa palagay niyo po ba ay nandito na po yung mga aswang na sinasabing umaatake po sa San Felix? Sa tingin ko ay oo, Goyong. Mukhang lumipat na sila ng lugar na peperwisyuhin nila. At sa kasamaang palad, dito sila sa baryo natin pumunta. Mas makabubuti po kung maglalagay tayo ng asin sa pinto at bintana. Magsabit din po tayo ng bawang sa labas para hindi makalapit ang aswang dito sa bahay. Teka kuya, paano niyo po nalaman ng ganyan? Hindi ko alam eh. Bigla na lang lumabas sa bibig ko ang bagay na yun. Para bang may alam talaga ako kung paano lalabanan ng mga aswang at kung ano ang mga bagay na maaaring magtaboy sa kanila. Alam mo kuya, sa tingin ko ay may koneksyon talaga ang mga aswang sa nakaraan mo. Anong ibig mong sabihin, Goyong? Na isa akong aswang? Hindi. Di kung aswang ka, matagal mo na kaming nilapa ni Lolo. Ang ibig kong sabihin ay baka kasi noon ay nakikipaglaban ka sa mga aswang. Hindi po ba? Posible naman po yun, Lolo. Yan nga rin ang naisip ko. Kasi kusang lumabas sa bibig mo kung ano ang dapat nating gawin sa sitwasyon natin ngayon. Hindi ko po talaga alam, Lolo Isko. Pero sana, bumalik na po ang alaala ko para malaman na natin kung sino ba talaga ako at kung anong koneksyon ko sa mga aswang. Nang dahil sa hinala nilang yon, ay mas lalong nasabik si Goyong na malaman kung sino nga ba talaga si Aldrin at kung totoo na nakikipaglaban ito sa mga aswang. Dahil kung totoo ang bagay na yon, maaaring merong magtanggol sa kanila sa mga aswang na posibleng nasa baryo na nila. Magmula ng araw na yon, ay mas naging maingat na ang lahat ng tao sa baryo ni Goyong. 6:00 pa lang ng gabi ay halos wala nang lumalabas sa kanilang bahay. Ipinamalita na rin ni Lolo Isko sa lahat na asin at bawang ang mabisang pangontra sa mga aswang. Kaya lahat ng bahay ay naglalagay na ng asin at bawang sa tapat ng kani-kanilang pinto at bintana. Bago matulog ay nakaugalian na ni Goyong na mag-alay ng dasal sa Panginoon. Palagi nilang ipinagdadasal na proteksyonan sila ng Panginoon sa lahat ng aswang at mga masasamang nilalang na maaaring manakit sa kanila. Isang kwento rin ang kumalat sa baryo nila. Ayon sa nasagap na balita ni Lolo Isko, ay may isang misteryosong lalaki sa San Felix ang nakipaglaban noon sa mga aswang. Nagliliwanag daw ang katawan ng lalaki at meron yung ginintuang espada na siyang ginamit nito sa pakikipaglaban. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay biglang nawala ang lalaking yon. Kaya naman, umasa ang mga tao sa baryo ni Goyong na sa sandaling umatake sa lugar nila ang mga aswang ay biglang magpakita ang misteryosong tagapagtanggol. Isang gabi, matapos magdasal, ay humiga na rin si Goyong at Lolo Isko sa papag, habang si Aldrin naman ay sa mahabang upuan. Oo nga pala, Goyong. Sinunod mo ba ang inutos ko sa'yo kanina? Ano pong inutos, Lolo Isko? Kita mo na at hindi mo ginawa. Hindi ba't habang kumakain kanina sinabi ko sa'yo na ikaw ang maglagay ng asin sa pinto at bintana? Ginawa mo ba yon? Nakaw, hindi po eh. Nawala po sa isip ko kasi nasanay po ako na kayo po ang gumagawa nun eh. Nakko, talaga ikaw na bata ka, oo. Ang bata-bata mo pa, napakaulyanin mo na. Huwag na po kayong magalit, Lolo Isko. Tatayo na po muna ako at maglalagay na po ako ng asin sa pinto at bintana. Huwag na at ako na lang ang gagawa. Humiga ka na lang dyan. Napapailing na bumangon si Lolo Isko. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa nito ay nagulat silang lahat nang may narinig silang kaluskos sa ibabaw ng bubong. Napabalikwas ng bangon si Goyong at ganun din si Aldrin.
Tumingala sila at pinakiramdaman nila kung ano yung nasa bubong. Parang may pusa o aso na naglalakad sa ibabaw ng bubong, ngunit mas mabigat ang hakbang nun. Hala, ano po yung nasa bubong? Sana naman ay pusa lang. Masama ang pakiramdam ko. Sa tingin ko ay hindi pusa o kung anong hayop yan. Isa yung aswang. Takot na napayakap si Goyong kay Lolo Isko. Lolo, ano pong gagawin natin? Kumalma ka lang. Tignan mo ang ginawa mong bata ka. Dahil hindi tayo nakapaglagay ng asin, ay mukhang ang bahay natin ang pinuntahan ng aswang. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa inyo. Anong gagawin mo, Aldrin? Hindi nagsalita si Aldrin. Bagkus ay kinuha nito ang itak sa kusina habang patuloy ang kaluskos sa bubong. Nang lalabas na sana si Aldrin, ay agad itong hinawakan ni Lolo Isko sa braso. Saan ka pupunta, Aldrin? Kailangan ko pong lumabas para malaman kung aswang nga ba o hindi yung nasa bubong. Pero masyadong delikado yung naiisip mong gawin. Paano kung aswang nga yun? Mas mabuti nga po kung aswang para malaman natin kung totoo na nakikipaglaban ako sa mga aswang bago ako nawala ng alaala. Magtiwala po kay Lolo Isko. Kaya ko po ang sarili ko. Matagal bago nagsalita si Lolo Isko. Matiim itong nakatingin kay Aldrin habang bakas sa mukha nito ang pag-aalangan. Maya-maya pa ay binitiwan na ni Lolo Isko ang braso ni Aldrin. O sige, pero Aldrin, mag-iingat ka. Opo, maraming salamat po Lolo Isko. Matapang na lumabas ng bahay ang binatang si Aldrin. Agad namang isinarado ni Lolo Isko ang pinto. Bahagyan itong binuksan ang bintana at sumilip ito roon. Nakisilip na rin ang batang si Goyong. Ano ka bang bata ka? Doon ka na lang sa papag natin. Magdasal ka. Ang damot niyo naman po, no? Gusto ko rin pong makita kung anong mangyayari po sa labas eh. Hinayaan na lang ni Lolo Isko na sumilip din si Goyong sa bintana. Mula roon ay nakita nila si Aldrin at pilit tinitignan kung ano ang nasa ibabaw ng bubong. Hoy! Kung sino ka man nandyan sa itaas, bumaba ka dito at harapin mo ako! Huwag kang duwag! Lolo, sa tingin niyo po ba ay kaya talagang makipaglaban ni Kuya Aldrin kung sakaling aswang nga yung nasa bubong? Hindi ko alam, Apo. Pero kung totoo nga na siya'y nakikipaglaban nun sa mga aswang, sa tingin ko ay likas na lalabas yun sa kanya kahit wala siyang alaala. Habang nakatingin si Goyong kay Aldrin, ay ipinagdasal niya na sana ay walang masamang mangyari rito. Hanggang sa nagulantang sila nang mula sa bubong ay tumalon pababa ang isang nakakatakot na nilalang. Meron yung makapal na balahibo sa buong katawan at muka na parang sa isang halimaw. Kitang-kita nila ang matutulis nitong mga kuko na kayang-kayang pumunit ng laman ng tao. Agad na napagtanto ni Goyong na ang nilalang na yon ay isang aswang. Mabilis na sumugod ang aswang palapit kay Aldrin. Imbis na tumakbo ay sinalubong ni Aldrin ang aswang. Tinaga ni Aldrin sa balikat ang aswang. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng aswang sa katahimikan ng gabi. Lolo, hindi po ba natin tutulungan si Kuya Aldrin? Baka mapatay po siya ng aswang. At anong tulong naman ang magagawa natin? Sige nga. Hindi ko po alam, pero kailangan po may gawin po tayo. Manahimik ka, Goyong. Dito lang tayo at hindi tayo lalabas. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ng aswang si Aldrin. Sa tuwing sinusubukan ng aswang na atakihin ito, ay tinatapatan nito yon ng taga at saksak gamit ang kanyang matalas na itak. Kahit sugatan na ang aswang, ay tila wala sa plano nito ang umatras. Hanggang sa mabilis na umakyat ang aswang sa isang puno, bigla yung tumalon papunta kay Aldrin. Nagawa nung masunggaban si Aldrin na naging dahilan para mapahiga ito sa lupa. Pumaibabaw ang aswang sa binata. Sasaksakin sana ni Aldrin ang aswang,
pero kinagat ng aswang ang braso nito. Malakas na napasigaw si Aldrin at nabitiwan nito ang hawak na itak. Nakipagpambuno si Aldrin sa aswang para hindi ito makagat ng naturang nilalang. Doon na labis kinabahan si Goyong. Alam niya na kung wala siyang gagawin ay malaki ang posibilidad na mamatay si Aldrin. Kaya kahit magagalit si Lolo Isko ay tumakbo siya papunta sa kusina. Kinuha niya ang isang kutsilyo at mabilis siyang tumakbo palabas. Goyong! Goyong, bumalik ka rito! Hindi pinakinggan ng batang si Goyong si Lolo Isko. Iisa lang ang nasa isip niya ng mga sandaling yon, at yun ay ang tulungan si Aldrin. Dere-deretso siyang tumakbo palapit sa aswang at walang pagdadalawang isip niyang itinarak ang kutsilyo sa batok ng aswang. Malakas na sumigaw ang aswang at humarap ito kay Goyong. Napaatras naman si Goyong nang makita niya nang malapitan ang muka ng nakakakilabot na aswang. Mas nakakatakot yun. Mas nakita rin niya ang matutulis nitong mga pangil. Namumula ang mga mata nito na parabang galit na galit yun sa kanya. Susunggaban na sana ng aswang si Goyong, pero sinaksak ito ni Aldrin ng itak sa likod. Wala nang nagawa ang aswang kundi ang umatras. Sugatan yung tumakbo, palayo, hanggang sa tuluyan na yung nawala sa kanilang paningin. May pag-aalalang nilapitan ni Aldrin si Goyong. Hinawakan nito ang magkabilaan niyang balikat. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan, Goyong? Ayos lang po ako, kuya. Ikaw po, may sugat ka po sa braso. Mamaya na kayo mag-usap na dalawa dyan. Madali kayo, pumasok na kayo rito. Bilisan nyo at baka mamaya bumalik ang hinayupak na aswang na yon. Nagmamadaling pumasok sina Goyong at Aldrin sa loob ng kubo. Matapos isarado ni Lolo Isko ang pinto, ay humarap ito kay Goyong. Itinaas nito ang kamay nito para paluin siya. Napapikit si Goyong, pero lumipas ang ilang segundo nang walang palad ang lumapat sa kanya. Sa pagbukas ng mga mata niya, ay nakita niya si Lolo Isko na nanginginig habang nangingilid ang luha. Nanggigigil nitong ibinaba ang kamay. Diyos ko! Hindi ka talaga nag-iisip na bata ka! Nakita mo ba ang ginawa mo? Nakita mo! Muntik ka nang atakin ng aswang! Muntik ka nang mamatay! Sorry po, Lolo. Gusto ko lang naman pong tulungan si Kuya Aldrin eh. Kahit na pa eh! Paano kung sumablay ka? Paano kung napatay ka ng aswang na yon? O sige nga, paano na ako? Sa tingin mo ba ay makakaya kong mabuhay nang wala ka? Nadurog ang puso ni Goyong nang kumawala ang luha ni Lolo Isko. Doon niya napagtanto na hindi galit ang nararamdaman nito para sa kanya. Natatakot ito na mawala siya, kaya siya nito sinigawan. Sorry po talaga, Lolo Isko. Ayoko po kasing may mangyaring masama kay Kuya Aldrin. Sunod na gawin mo pa yan. Mapapalo ka na talaga. Masasaktan ka na. Nagkakaintindihan ba tayo, Goyong? Opo. Ngayon, kumuha ka ng tubig at labakara. Kailangan kong linisan ang sugat ni Aldrin. Bilisan mo, Apo! Mabilis na sinunod ni Goyong ang inutos sa kanya ni Lolo Isko. Kinuha niya ang maliit na palanggana at nilagyan niya yon ng tubig. Kinuha rin niya ang labakara at inabot niya yon kay Lolo Isko. Habang abala si Lolo Isko sa paglilinis sa sugat ni Aldrin, sa braso ay kumuha ng lumang damit si Goyong para gupitin at gawing benda. Habang ginagawa niya yon, ay narinig niya ang pag-uusap ni na Lolo Isko at Aldrin. Lolo Isko, naiintindihan ko po kung bakit niyo nasigawan kanina si Goyong. Nag-aalala lang po kayo sa kanya. Pero sa palagay ko, kung hindi po ako tinulungan ni Goyong, ay baka wala na ako ngayon. Baka napatay na po ako ng aswang. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga napigilan ang galit ko kanina kasi talagang nag-alala ko para kay Goyong.
Siya na lang ang meron ako, Aldrin. At kapag nawala pa siya, ay hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Baka mabaliw ako nang dahil sa pag-iisa. Naiintindihan po kita, Lolo. Pero kanina, habang nakikipaglaban ako dun sa aswang, ay may kakaiba po ako naramdaman. Yung galaw ko, parang natural na po sa akin yun. Parang likas na sa akin na makipaglaban sa aswang. Kahit konting takot, ay wala rin po ako naramdaman. Ang ibig mo ba sabihin ay maaaring tama si Goyong na baka bago mawala ang iyong alaala ay nakikipaglaban ka na sa mga aswang? Tama po kayo, Lolo Isko. Sa tingin ko, ay isa po ako mandirigma na nakikipaglaban sa mga ganong nilalang. Nararamdaman ko po na malapit nang bumalik ang alaala ko. At ang paraan na naiisip ko para tuluyang bumalik ang aking alaala ay kung patuloy akong makikipaglaban sa mga aswang. Ano ka mo? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Ibubuwis mo ang buhay mo para bumalik ang iyong alaala? Opo, Lolo Isko. Gagawin ko po ang lahat para bumalik ang aking alaala. Ganito na po ako kadesperado. Pakiramdam ko po kasi habang wala akong naaalala sa nakaraan ko, ay malaking bahagi ng pagkatao ko ang nawawala rin. Kaya kung ang pakikipaglaban po sa mga aswang ang tanging paraan para maalala ko ang dapat kong maalala, ay gagawin ko yun, Lolo Isko. Kung yan ang gusto mong gawin, ay hindi na kita pipigilan. Ngunit palagi kang mag-iingat, Aldrin. Hindi natin alam kung gaano kalakas at kabangis ang mga aswang na makakaharap mo. Sana'y palagi kang gabayan ng ating lumikha. Hindi makapaniwala si Goyong sa kanyang mga narinig. Nung una ay haka-haka lamang niya na nakikipaglaban noon si Aldrin sa mga aswang. Pero dahil sa ipinakita nito kanina, ay tila tuluyan na siyang naniniwala na totoong isang mandirigma nga si Aldrin. Kinabukasan, nang umalis na si Lolo Isko para magtrabaho, ay naiwan sa bahay sina Goyong at Aldrin. Habang abala si Goyong sa pagwawalis sa harapan ng kanilang bahay, ay lumapit si Aldrin sa kanya. Bakit ka pa lumabas, kuya? Doon ka na muna sa loob. Magpahinga ka lang doon. Ano ka ba? Mababaw lang naman tong sugat ko kaya wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Naisip ko kasi na hindi pa pala ako nakakapagpasalamat sa pagliligtas mo sa akin kagabi. Ayos ka. Maraming salamat, Goyong, ha. Hindi ko akalain na ganun ka pala katapang. Walang anuman yun, kuya. Kahit ako, hindi nga rin ako makapaniwala sa nagawa kong yun eh. Ang nasa isip ko lang kasi kagabi ay ang mailigtas ka. At nagawa mo nga akong iligtas. Salamat talaga, Goyong, ha. Pero kuya Aldrin, totoo po ba na makikipaglaban ka pa rin sa mga aswang? Narinig ko kasi ang pinag-uusapan nyo ni Lolo kagabi. Oo. Malakas ang kutob ko, Goyong. Natama ka na nakikipaglaban ako nun sa mga aswang. Ganun kasi ang naramdaman ko kagabi habang kalaban ko yung halimaw na yun. Kaya nga kuya, yung galaw mo kagabi, parang sanay na sanay ka ng makipaglaban sa mga aswang. Ang astig mo nga eh. Kaya nga kung sakaling may aatake na namang aswang dito, ay haharapin ko siya. Nararamdaman ko kasi na malapit na talagang bumalik ang alaala ko. Pero kuya, sana kung sakaling umatake dito sa baryo natin na maraming aswang, ay magpakita rin yung sinasabi nilang misteryosong lalaki na nakikipaglaban sa mga aswang sa San Felix. Misteryosong lalaki? Sino naman yun? Yun ba yung nabanggit ni Lolo Isko nung nakaraang araw? Yun nga kuya. Ang sabi kasi ng mga nakatira sa San Felix ay nakipaglaban ng lalaking yon ng ilang beses sa mga aswang. Tapos, bigla na lang nawala at hindi na nagpakita sa kanila. Kaya kung nasan man siya, sana ay nakikita niya ang nangyayari dito sa lugar namin at tulungan niya tayo. Huwag kang mag-alala. Kasi kung sakali na hindi na talaga siya dumating o magpakita, ay nandito naman ako eh. Handa akong protektahan kayong dalawa ni Lolo Isko sa abot ng makakaya ko. Talaga kuya? Gagawin mo yon? Bakit naman hindi? Tinulungan niyo ako ni Lolo Isko. Kumbaga, yun ang aking paraan para makabawi sa kabutihan niyo sa akin. Saka, para namang nagdududa ka pa na kaya kong gawin yun matapos ang ipinakita ko kagabi
Nagdududa ka pa ba? Hindi naman kuya. Natutuwa lang ako kasi parang may superhero kami ni Lolo Isko at ikaw yon, Kuya Aldrin. Ay teka, may naisip ako, Kuya Aldrin. Ano naman yung naisip mo? Ano kaya kung turuan mo akong makipaglaban sa aswang, ituro mo sa akin kung paano gumamit ng itak? Para kapag makikipaglaban ka ulit sa aswang, ay pwede na kitang tulungan. Sige nga, sabihin mo sa akin. Paano ka makikipaglaban sa mga aswang kung nandyan si Lolo Isko? Sa tingin mo ba ipapayagan ka niya? Nung lumabas ka nga lang para iligtas ako grabe na ang pag-aalala niya sa'yo Yung pa kayang ikaw na mismo ang lalaban sa mga aswang. Oo nga no, si Lolo Isko lang ang problema. Ano kaya kung tuwing tutulungan kita sa pakikipaglaban ay magsuot ako ng maskara para hindi ako makilala ni Lolo? Puro ka talaga kalokohan, Goyong Huwag mo nang isipin na makipaglaban. Masyado ka pang bata para sa bagay na yon. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang pag-aaral mo. Hintayin mo lang na lumaki-laki ka. Malay mo, pagdating ng araw, ay magkakilala pa tayo. Tapos, saka kita tuturuan at sasanayin. Promise kuya, paglaki ko sasanayin mo ako Oo naman, nangangako ko sa'yo. Pero ang tagal pa nun. Matagal pa bago ako lumaki. Ano ka ba? Sandali lang yon. Makikita mo at hindi mo mamamalayan na malaki ka na pala. Natatawang ginulo ni Aldrin ang buhok ng makulit na batang si Goyong. Napangiti naman si Goyong dahil mas lalo niyang naramdaman ng sandaling yon na parang nakakatanda niyang kapatid, si Aldrin. Pagsapit ng hapon ay dumating na si Lolo Isko. Napansin ni Goyong ang pagkabahala sa muka ng lolo niya. Ikinuwento ng matanda kina Goyong at Aldrin na pinatay ang mga alagang kabayo ni Don Facundo sa asyenda. Ayon kay Lolo Isko, ay galit na galit si Don Facundo at ang hinala nito ay mga aswang ang salarin. Pinatay daw kasi ang mga kabayo na parabang nilapa ang mga yon ng mababangis na hayop. Puno ng kalmot at kagat ang katawan ng mga kabayo at may ilan na nakalabas ang mga lamang loob. Dahil sa pangyayaring yon, ay mas lalong nakaramdam ng takot si Goyong. Napagtanto niya na seryoso na ang pag-atake ng mga aswang sa kanilang baryo. Hindi na rin malabo na madagdagan pa ang mga magiging biktima ng aswang. Pagsapit ng dilim, habang nagsasalo-salo sa hapunan sina Goyong, ay nakarinig sila ng mga sigawan ng mga tao sa labas. Nangingibabaw sa pagsigaw na yon ang boses ni Don Facundo. Pinapalabas ng mga yon si Lolo Isko. Lolo, ano po nangyayari? Hindi ko alam, pero dito lang kayo ni Aldrin at ako na ang haharap sa mga tao sa labas. Teka, sasamahan ko po kayo. Huwag na, dito na lang kayo. Sigurado ako na wala silang gagawing hindi maganda sa akin. Ituloy niyo lang ang inyong pagkain. Nag-aalalang sinundan ng tingin ni Goyong si Lolo Isko mula sa pagtayo nito hanggang sa pagbukas ng pinto. Mula sa kusina ay nakita ni Goyong at Aldrin si Don Facundo na may kasamang mga tao mula sa kanilang baryo. Don Facundo, ano pong nangyayari? Bakit po kayo naririto? May problema po ba? Magkakaroon ka ng malaking problema kapag hindi mo inilabas ang sinasabi mong pamangkin mo. Ilabas mo si Aldrin. Kailangan niyang harapin ang mga kasalanan niya sa baryong ito, lalo na sa akin. Teka, sandali lang. Pwede bang huminahon muna kayo? Hindi ko kayo naiintindihan. Anong kasalanan ni Aldrin ang sinasabi mo? Hindi mo ba talaga alam o sadyang nagmamangmaangan ka lang? Ang pamangkin mo ang pumatay sa mga kabayo ko. May nakapagsabi sa akin na simula nang dumating si Aldrin dito sa baryo, ay nagkaroon na ng pag-atake ng mga aswang dito. Hindi ba kayo na hinala na yon? Sinasabi mo ba na aswang si Aldrin, Don Facundo? Nagpapatawa ka yata. Paanong magiging aswang si Aldrin? Isipin mo nga. Kung aswang siya, bakit buhay pa kami ni Goyong hanggang ngayon? Hindi ba kung meron dapat na unang maging biktima ni Aldrin, ay kaming dalawa yon ng apo ko? Kaya walang katotohanan niyang binibintang mo sa kanya. Sinungaling! Malamang maging kayo ng apo mo ay mga aswang din. Alam ko na nagagalit ka sa pagkamatay ng iyong mga kabayo, Don Facundo.
At malinaw na mga aswang nga ang may kagagawa nun. Pero mali na isisi mo sa isang inosenteng tao ang krimen na yun. Hindi aswang si Aldrin at lalong hindi kami aswang ng apo ko. Kahit anong sabihin mong matanda ka, ay hindi ako maniniwala sa'yo. Isa kang sinungaling. Mga kababaryo, sunugin ang bahay ng mga aswang. Sunugin nyo hanggang sa maging abusin ng lahat. Tatayo na sana si Aldrin para lumabas, ngunit mabilis na hinawakan ni Goyong ang kamay nito. Nang tumingin si Aldrin kay Goyong, ay mariin siyang umiling. Huwag ka mag-alala, kuya. Kayang-kaya na yun ni Lolo. Pero baka sunugin ng mga tao ang bahay niyo. Hindi yun makakaya ng aking konsensya, lalo na't ako ang dahilan kung bakit yun gagawin ng mga tao. Magtiwala ka lang kay Lolo. Dito lang tayo, Kuya Aldrin. Mga kababaryo, sandali! Talaga ba naniniwala kayo sa sinasabi ni Don Facundo na aswang kami ng aking apo? Sa baryong ito na ako ipinanganak at bumuo ng pamilya. Nakikita nyo kami sa araw-araw at alam nyo sa mga sarili nyo na walang katotohanan na kami ay mga aswang. Maaari nga na simula nang dumating dito si Aldrin ay nagsimula ang pag-atake ng mga aswang. Ngunit yun ay nagkataon lamang. Huwag kayong magpabulag sa sinasabi ni Don Facundo. Naghahanap lamang siya ng masisisi sa nangyari sa mga kabayo niya. Kaya Don Facundo, kung may natitira pang kahit na konting kabutihan dyan sa puso mo, ay bawiin mo ang iyong sinabi dahil yun ay walang katotohanan. Kami ni Goyong ang makapagpapatunay na hindi aswang si Aldrin dahil ang totoo ay isang aswang ang umatake sa amin noong nakaraang gabi at si Aldrin ang nagtagol sa amin ni Goyong. Kaya paano mo masasabi na siya ay isang aswang? Napakasinungaling mo talagang matanda ka. Gumagawa ka lamang ng kwento. Kilala niyo ako, Don Facundo. Hindi ako sinungaling na tao. Kung totoo mang aswang si Aldrin, ay kami dapat ni Goyong ang unang makapagsabi nun. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi at hinala lamang. Ang totoong kalaban ang dapat nating harapin at hindi ang mga inosenteng walang kinalaman sa hindi magandang nangyayari sa ating baryo. Napakarami mo pa sinasabi. Sunugin niyo na ang bahay ni Isko! Sunugin niyo na! Bilisan niyo! Sa kabila ng utos ni Don Facundo, ay walang kumilos sa mga taong kasama nito. Nakita ni Goyong ang pag-aalinlangan sa muka ng mga yon. Ramdam niya na nagawang kumbinsin ni Lolo Isko ang mga ito. Ano? Ano pag ginagawa niyo? Bakit hindi niyo pa sunugin ang bahay ni Isko? Sunugin niyo na upang matapos na ang problema natin sa mga aswang. O ano? Wala ba kayong gagawin? Tutunganga na lang ba kayo dyan? Mga wala kayong silbi. Sayang lang ang ibinabayad ko sa inyo. Lumabas din ang totoo. Pinagalaw mo na naman ang pera mo para mahatak mo ang mga tao sa gusto mo. Pero tignan mo, kahit binayaran mo sila, ay hindi nila kayang gawin ang pinapagawa mo kasi alam nila ang katotohanan. Hindi kami aswang. Alam mo kung sino ang mayahalin tulad sa aswang sa baryong ito? Ikaw yon, Don Facundo. Alam mo kung bakit? Dahil gaya ng aswang, pinagsasamantalahan mo ang kahinaan ng mga taong walang kalaban-laban. Walang hiya ka, matanda ka. At saan ka kumuha ng lakas ng loob para sagutin ako ng ganyan, ha? Baka nakakalimutan mo na pagmamay-ari ko ang buong baryo na to. Kaya kahit ngayong gabi, ay pwede kitang paalisin kung gusto ko. Sige, gawin mo yan, Don Facundo. Pero wag kang umasa na aalis kami rito. Dahil hihingi ako ng tulong sa gobyerno. Kukuha ako ng libreng abogado para malaman ng lahat na peke ang mga dokumentong meron ka. Lalo na ang titulo na hawak-hawak mo. Anong sinasabi mo? Hindi totoo yan. Kung hindi totoo, bakit ka nanginginig sa pagsasalita? Akala mo ba ay hindi ko alam? Narinig ko na kausap mo ang kaibigan mong dinalaw ka at dinig na dinig ko na sinabi mo na peke ang titulong hawak mo. Na ginawa mo yon para makapagpatayo ka ng iyong hasyenda. Kasi ang totoo ay wala ka naman sariling lupa. Sinabi mo na mga mangmang ang mga tao rito, kaya madaling naniwala sa kasinungalingan mo. Kaya mga kababaryo, kung meron man dapat na umalis dito, ay si Don Facundo yon. Sa atin ang lupang ito at hindi sa kanya. Lahat ng tao
ay tinignan ng masama si Don Facundo. Napaatras si Don Facundo habang bakas sa muka ang takot. Teka! Huwag kayo maniwala sa sinasabi ng matandang yan! Sinungaling yan! Puro kasinungalingan na lumalabas sa bibig niya. Ikaw, Isko, simula bukas ay ayoko nang makita ang pagbumuka mo sa aking asyenda. Sisanti ka na! Sa totoo lang, matagal ko nang gustong umalis sa pagtatrabaho sa'yo dahil hindi ko na kayang maatim ang kasamaan ng ugali mo. Kaya huwag kang mag-alala. Bukas ay hindi na ako pupunta sa asyenda mo. Pero ikaw, sulitin mo lang natitirang araw mo sa mansyon mo dahil sigurado ako na bilang na lamang ang araw mo na pananatili rito. Galit na umalis si Don Facundo habang ang mga tao ay humingi naman ng tawad kay Lolo Isko. Sinabi ni Lolo Isko sa mga yon na huwag basta maniniwala ang mga ito sa mga sabi-sabi lang. Matapos umalis ng mga tao ay pumasok na si Lolo Isko. Hindi napigilan ni Goyong na palakpakan ang kanyang lolo. Wow, grabe Lolo! Ang tapang niyo po pala! Kulang na lang ay makipagsuntukan ka kay Don Facundo ah! Ganun talaga. Kapag alam mo ang katotohanan, mas matapang ka. Pero hindi kaya pag-initan ka ni Don Facundo, Lolo Isko? Wala na akong pakialam sa kung ano ang gagawin niya sa akin. Sigurado naman ako na hindi na siya magtatagal dito sa baryo, lalo na't alam na ng lahat ang katotohanan. Sa ngayon, ay wag na muna natin siyang isipin. Ang isipin natin ay ang kaligtasan natin mula sa mga aswang na hanggang ngayon ay nandito pa rin sa baryo natin. Tama po kayo Lolo, pero grabe rin po na gumawa ng kwento si Don Facundo no? Biruin niyo po, inisip po niya na aswang si Kuya Aldrin, pati tayo, inisip niya na mga aswang din. Gaya ng sinabi ko kanina, naghahanap lang talaga siya ng masisisi niya sa nangyari sa mga kabayo niya. Hindi niya kayang harapin ang totoong salarin, kaya kung sino na lang ang pinagbibintangan niya. Nang dahil sa ginawang yon ni Lolo Isko, ay mas lalong tumaas ang respeto at paghanga rito ni Goyong. Hindi niya inasahan na magagawa nitong sagutin si Don Facundo kahit yun ang pinakamayamang tao sa baryo nila. Napagtanto niya na matapang din pala si Lolo Isko kahit hindi ito marunong makipaglaban ng pisikalan. Matapang ito dahil kaya nitong lumaban sa pamamagitan ng salita kapag alam nito na nasa tama siya. Nang mga sumunod na araw ay bumili si Lolo Isko ng punla ng iba't ibang mga gulay. Dahil wala na itong trabaho sa asyenda, ay naisipan itong gamitin ang naipon nitong pera para magtanim ng gulay at ibenta ang mga yon sa palengke. Tinulungan ni Goyong at Aldrin si Lolo Isko sa pagbubungkal ng lupa at pagtatanim. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Goyong, ay nagising sila dahil sa sigawan ng mga tao sa labas ng kanilang kubo. Sabay-sabay silang napabalikwas ng bangon. Mga aswang! May mga aswang na umaatake sa labas. Ito na ang pagkakataon na hinihintay ko. Kailangan ko na silang harapin at paslangin. Ito na rin ang pagkakataon mo kuya para mapatunayan mo sa mga tao rito na hindi ka aswang. Ipakita mo na mali ang hinala ni Don Facundo sa'yo. Hahayaan kitang lumabas at makipaglaban, Aldrin. Pero ipangako mo na babalik ka dito ng buhay. Ipangako mo, Aldrin. Opo, nangangako po ako sa inyo. Hindi ko po hahayaang masawi ako sa gabing ito. Babalik ako dito ng buhay. Kinuha ni Aldrin ang itak sa kusina at matapang itong lumabas ng kubo. Sumilip sa bintana sina Goyong at Lolo Isko upang makita ang nangyayari. Labis ang kilabot na lumukob sa kanila dahil sa mga aswang na umaatake sa kanilang baryo. May ilan na pumasok sa mga bahay at may iba naman na inaatake ang mga taong tumatakas. Lahat ng mga tao ay takot na takot sa nakakakilabot na pangyayaring yun. Habang si Aldrin naman
ay agad na inumpisahan ang pakikipaglaban sa mga pesteng aswang. Ipinakita nito ang husay nito sa paggamit ng itak. Lahat ng aswang na sinubukang atakihin si Aldrin ay bumagsak na may sugat at duguan. Wow, grabe! Ang galing talaga ni Kuya Aldrin. Sana paglaki ko ay maging kagaya niya rin ako. Parang isang superhero. Manahimik ka nga dyan, Goyong. Hindi ka makikipaglaban sa aswang paglaki mo. Hindi maaaring mangyari yon. Si Lolo naman, kontra ka agad. Nagpatuloy si Aldrin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kahanga-hanga, nakasabay ng pakikipaglaban nito ay nagawa pa rin itong iligtas ang ibang mga tao. Kahit mag-isa ito, ay tila wala talaga itong takot na nararamdaman. Kaya naman, napatunayan ni Goyong na totoong nakikipaglaban talaga sa mga aswang si Aldrin bago ito mawalan ng alaala. Sa gitna ng pakikipaglaban ni Aldrin ay may kakaibang napansin si Goyong sa binata. Lolo, sandali lang. Tama po ba itong nakikita ko? Parang ano po eh. Parang nagliliwanag po ang katawan ni Kuya Aldrin. Tignan niyo po. Aba, oo nga, ane. Parang unti-unti siyang binabalot ng liwanag. Hindi makapaniwala ang lahat nang tuluyan nang ang binalot ng liwanag ang buong pagkatao ni Aldrin, hanggang sa ang hawak nitong itak ay nagbago rin ng anyo. Isa na yung mahabang espada na kulay ginto. Mas naging mabilis ang paggalaw ni Aldrin ng mga sandaling yon. Para itong isang kidlat sa bilis na isa-isang tinatapos ang buhay ng mga aswang na haharang sa kanya. Wala lang nasabi sina Goyong at Lolo Isko. Nakanganga na lamang sila habang pilit na sinusundan ang mabilis na paggalaw at pag-atake ni Aldrin. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nagawang ubusin ng binatang si Aldrin ang mga aswang na kanina lamang ay sumasalakay sa baryo ni Goyong. Matapos ang pakikipaglaban nito ay nawala na ang liwanag na bumalot sa katawan nito. Maging ang hawak nitong ginintoang espada ay naglaho na parang bula. Manghang-mangha ang mga tao habang nakatingin kay Aldrin. Walang nagtangkang lumapit dito. Hindi nagtagal ay naglakad na si Aldrin pabalik sa bahay ni Goyong. Nang makapasok ito ay masaya itong sinalubong ni Goyong. Wow! Ang astig, Kuya! Ikaw yung sinasabi nilang misteryosong lalaki na nakikipaglaban sa mga aswang sa San Felix. Ang sabi kasi nila ay nagliliwanag ang lalaking yon at may ginintong espada. Hindi ako maaaring magkamali, Kuya. Ikaw talaga yon. Ikaw yung superhero sa San Felix. Tama ka, Goyong. Ako nga ang lalaking yon. Ngayon, naalala ko na ang lahat. Kanina, habang nakikipaglaban ako, ay may kakaiba akong naramdamang init sa aking katawan. Hanggang sa biglang bumalik ang lahat ng aking alaala. At doon na lumabas ang totoo kong kapangyarihan. Ano ka mo, Aldrin? Kapangyarihan? Ang ibig mo ba sabihin ay hindi ka isang tao? Opo, Lolo Isko. Ang totoo po niyan, isa po akong engkanto na nakatira sa may wagang batis. At ang tunay ko pong pangalan ay Arven. Ikaw pala si Kuya Arben. Pero, mas sanay akong tawagin kang Kuya Aldrin eh. Okay po ba yun? Naaalala mo na rin ba kung paano ka nawalan ng alaala? Ha, Aldrin? Opo. Isa po kasi sa batas naming mga engkanto ang huwag makialam sa problema ng mga tao. Ngunit, hindi ko kayang hayaan na lang na pabagsakin ng mga aswang ang baryo ng San Felix. Kaya tinulungan ko po sila. Nagalit ang aming reyna sa aking ginawa. Kaya pinarusahan niya ako. Inalis niya ang aking kapangyarihan at alaala.
Ginawa niya akong isang normal na tao at itinanim niya sa utak ko ang isang pangalan para isipin ko na yun ang aking pagkakakilanlan. Yun na nga ang sandali na natagpuan ako ni Goyong. Ang ipinagtataka ko lang po ay kung paanong bumalik ang aking kapangyarihan at alaala. Matapos yung sabihin ni Aldrin, ay biglang lumamig sa loob ng bahay ni Goyong. Kahit nakasarado ang pinto at bintana, ay may hangin silang nararamdaman. Hanggang sa isang nagliliwanag na babae ang lumitaw sa harapan nila. Nakasuot yun ng mahabang gintong kasuotan at ang mata ay purong puti. Gumagalaw din sa hangin ang mahaba at maitim nitong buhok. Agad-agad na yumukod si Aldrin nang makita ang babae. Reyna Salina! Ako ang nagbalik ng iyong kapangyarihan at alaala, Arven. Nakita ko na kahit inalis ko sa iyo ang lahat, ay likas pa rin sa iyo ang pagtulong sa mga tao. Marahil kahit gawin kitang mortal, ay hindi ko pa rin kayang alisin ang kabutihan sa iyong puso. Hindi ko rin kayang hayaan na mapahamak ang aking kauri, kaya kailangan kong ibalik sa iyo at taglay mong lakas at kapangyarihan. Maraming salamat po, Reyna Salina. Ngayon, tapos na ang misyon mo sa baryong ito, ay maaari ka nang bumalik sa mahiwagang batis. Totoo po ba ang inyong sinasabi, Reyna Salina? Pinapayagan niyo na po kung bumalik sa ating tahanan? Oo, ngunit ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo, Arven. Hindi ka na maaaring bumalik sa mundo ng mga tao at hindi ka na maaaring makialam sa kanilang mga pinagdadaanan at problema. Nawala ang ngiti ng engkantadong si Arven sa sinabi ng reyna ng mga engkanto na si Salina, habang si Goyong naman ay nalungkot dahil alam niya na aalis na ang kanyang kuya Aldrin na naging parang totoo na niyang kapatid. Naluluwang tumingin si Aldrin kay Goyong. Pero mahal na rin ang Salina. Maaari po bang manatili na lamang ako rito? Mangyaring natagpuan ko na po kasi sa lugar na ito ang aking bagong pamilya. Maaari naman ang iyong nais, Arven. Ngunit ipapaalala ko lang sa iyo na kapag pinili mo manatili sa mundo ng mga tao, ay mawawala na rin ang iyong kapangyarihan bilang isang makapangyarihang engkanto. Wala hong problema sa akin yon, mahal na rin ang Salina. Handa po kong isakripisyo ang aking kapangyarihan para kina Goyong at Lolo Isko. Pagkasabi nun ni Aldrin, ay bigla nang naglao ang reyna ng mga engkanto na si Salina. Hindi makapaniwalang niyakap ni Goyong si Aldrin dahil ang buong akala niya ay mawawala na ito sa kanila. Nangako naman si Aldrin kay Goyong at Lolo Isko na simula sa gabing yun ay magiging isa na silang pamilya. Matapos ang lahat ay tuluyan nang nagbalik ang katahimikan sa baryo ni Goyong. Si Don Facundo naman ay biglang umalis bago pa ito masampahan ng kaso at mula noon ay hindi na ito muling nakita sa baryong yon. Tila isang misteryo rin na nabura sa isipan ng mga tao ang naging pakikipaglaban ni Aldrin sa mga aswang. Tanging sina Goyong at Lolo Isko lamang ang nakaalam ng totoong nangyari ng gabing yon. Alam nilang kagagawan yon ng reyna ng mga engkanto upang maprotektahan si Aldrin at mapanatiling payapa ang baryo. Simula noon, masaya at maayos na silang namuhay ng magkakasama bilang isang totoong pamilya. Isang gabi, masayang naghahapunan sina Goyong, Lolo Isko at Aldrin. Nang panahong yun
ay tuluyan ng natutunan ni Aldrin kung paano mamuhay sa mundo ng mga tao. Lolo, sa tingin niyo po, ano na po kaya ang nangyayari ngayon kay Don Facundo, no? Hindi ko alam. Pero sana ay may aral siyang natutunan sa mga nangyari at yun ang maging dahilan para siya ay tuluyan ng magbago at hindi na maging makasarili. Sus, sa sobrang sama po ng ugali nun, parang imposible na po na magbago yun. Eh sagad na po sa buto ang kasamaan nun eh. Huwag ka magsalita ng ganyan, Goyong. Lahat ng tao ay may kakayahan na magbago basta't gugustuhin niya. Pero Lolo Isko, maiba po ako. Hindi po ba alam na po natin na hindi naman po nangunguha ng tao yung mga engkanto sa batis? Ibig po ba sabihin pwede na po akong manghuli ng isda doon? Abay siyempre, pwede na. Basta't kasama mo ang Kuya Aldrin mo. Yun! Ayos! Kung gusto mo, bukas na bukas din ng umaga ay magpunta tayo sa batis. Talaga kuya? Ang galing! Oo naman, pangako, bukas pupunta tayo doon para mangisda. Gaya ng ipinangako ni Aldrin sa batang si Goyong, kinabukasan ay sinamahan nga nito si Goyong sa batis. Parehas silang nanghuli ng isda roon. Ngunit sa gitna ng panghuli nila ng isda, ay lumitaw sa gitna ng batis si Reyna Salina. Habang nakalutang ang Reyna ng mga engkanto, ay lumapit ito kina Goyong at Aldrin. Reyna Salina, isang karangalan po na nagpakita kayong muli sa akin. Ang totoo niyan ay palagi akong nakasubaybay sa mga ginagawa mo. Naging saksi ako sa kabutihan mo, hindi lang sa bago mong pamilya, kundi maging sa lahat ng mga taong nakakasalamuha mo. At bilang gantimpala, tanggapin mo ang mutya na ito. Inilahad ni Salina ang palad nito at isang puting bato ang naroon. Ang mutya na ito ay mula sa kailaliman ng batis na ito. Magagamit mo ito sa pakikipaglaban mo sa mga nilalang ng kadiliman. Maaring hindi pa tapos ang laban mo, Arven. At dahil isa ka ng mortal, ay kailangan mo ang tulong ng isang makapangyarihang mutya. Maraming salamat po sa inyo, Reyna Salina. Malugod ko pong tinatanggap ang mutya na yan. Kinuha ni Aldrin ang mutya mula sa palad ni Reyna Salina. Matapos yun, ay naglaho na ang Reyna ng mga engkanto. Masayang lumapit si Goyong kay Aldrin at tinignan niya ang mutyang hawak ng binata. Wow! Grabe kuya! Ang lakas mo pala talaga sa Reyna niyo, no? Biruin mo, kahit mas pinili mo maging tao, ay tinulungan ka pa rin niya. Alam kasi ni Reyna Salina na naging mabuting tagasunod niya ako. Pero sa tingin ko, ang pagbibigay niya ng mutyang ito ay isang babala. Baka nararamdaman niya na may panibagong kaguluhang mangyayari sa ating baryo. Naku, ibig mo ba sabihin, kuya? May aswang na namang sasalakay dito sa atin? Hindi ko alam, Goyong. Pero mas mabuti nang maging handa tayo. Simula sa araw na yon, ay naging saksi si Goyong sa halos araw-araw na pagsasanay ni Aldrin sa pakikipaglaban. Pinaghusay din ito ang paggamit sa kapangyarihan ng mutya. Nagkaroon si Goyong ng interes na matutong lumaban at nang nakita yon ni Aldrin, ay isinama niya na ang bata sa tuwing nagsasanay ito. Pinagbuti ni Goyong ang pagsasanay upang kung sakaling may magtangkang sirain ang kapayapaan sa baryo nila, ay dalawa na sila ni Aldrin na lalaban para sa lahat. At nang dahil sa mga nangyari, ay naunawaan ni Goyong na ang pagtulong sa kapwa, gaano man ito kaliit, ay may magandang naidudulot sa buhay. Tulad na lamang ng pagtulong niya noon kay Aldrin. Natutunan niya na ang kabutihang ginagawa ng taos sa puso ay laging nagbabalik sa paraang hindi mo inaasahan. Isang pagpapatunay na ang mabuting itinanim, balang araw ay mabuti rin
ang iyong aanihin.